salita ng Panginoong Diyos dito sa ating lesson patungkol sa Belgic Confession of Faith. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat atin na natalakay ang Article 1 hanggang Article 21. At ngayon ay nasa Article 22 na tayo at ang ating article head ng Confession of Faith ng Belgic ay may paksa na ang pagpapawalang sala sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Pero yung title lesson natin ngayon, Christ, the righteousness of our faith. O Kristo, ang katwiran ng ating pananampalataya. Ang Article 22 ng Belgic Confession of Faith ay nagbigay sa mga Kristiyanong mananampalataya at sa kanyang iglesia ng pagkaunawa sa ating paksa na si Kristo ang katwiran ng ating pananampalataya. At ngayon, titingnan natin yung mga katanungan na mapakahalaga upang i-address ang ating pananampalataya. Una, where faith comes from. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya? Pangalawa, what faith is. Ano ba ang pananampalataya? And lastly, pangatlo, what faith does. At ano ang ginagawa ng pananampalataya. At ngayong umaga, nais kong hilingin na pakinggang mabuti at unawain itong Article 22 ng ating confession ng pananampalataya dito nga sa Belgic Confession of Faith. At nais ko pong basahin ang kabuuan ng Article 22. Sabi po rito, sumasampalataya kami na upang makamit ang tunay na kaalaman sa dakilang hiwagang ito, pinagniningas ng Espiritu Santo sa aming puso ang matwid na pananampalataya na yumayakap kay Jesucristo sa lahat ng kanyang mga merito o ginawa. Tinanggap siya at hindi naghahanap pa ng iba maliban sa kanya o maliban kay Kristo. Sapagkat alinman sa dalawang ito ang totoo lamang, na ang lahat ng mga bagay na kailangan para sa ating kaligtasan ay wala kay Jesucristo o ang lahat ng bagay ay nasa Kanya. Kung kaya ang lahat ng mga nasa Kanya, kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ay may ganap na kaligtasan sa Kanya o kay Kristo. Kaya ang anumang pagigiit na si Kristo ay hindi sapat, kundi may kailangan pang iba maliban sa Kanya, maliban kay Kristo, ay napakalaking paglapastangan sa Kanya o kay Kristo sapagkat susunod lamang na si Jesucristo ay hindi ganap na manunubos. Kaya makatwirang kaming nagpapahayag kasama ni Apostol Pablo na kami ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang o ng pananampalatayang hindi nababatay sa gawa. Gayunpaman, nililinaw namin na hindi ang mismong pananampalataya ang nagpapawalang sala sapagkat ito'y kasangkapan lamang na kung saan niyayakap namin si Kristo sa aming katwiran. Subalit si Jesucristo sa atin ang lahat ng kanyang mga merito o ginawa at iba pang mga banal na gawa na para sa amin ay ang aming katwiran at ang pananampalataya ay kasangkapan na nagpapanatili sa aming pakikipagkaisa sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga benepisyo na kapag naging amin ay higit pa sa sapat upang kami mapawalang sala sa aming mga kasalanan. Now, napakaganda ng confession of faith na ito sapagkat ito po ay may mga aral at katuruan na galing sa banal na kasulatan. Kaya pag tinignan natin ito, makikita natin ang mga footnotes nito sa mga pangungusap na inilagay dito. Ngayon, tingnan natin
dito mula sa Article 22, yung unang katanungan natin, where faith comes from. Ulitin ko ang ating Roman numeral number 1 na dapat na pag-aralan from the summary of Belgic Confession of Faith, Article 22, na galing sa o nakabatay sa Word of God ay ito, where faith comes from. Saan nanggaling ang pananampalataya? Kung papansinin natin, ang Article 22 ay nagsimula sa mga katagang ang tunay na pananampalataya ay nanggaling sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu. Yan agad ang sinabi ng Confession of Faith ng Article 22. Makikita natin doon, true faith comes about through the work of the Holy Spirit. So ang tunay na pananampalataya o nakapagliligtas ng pananampalataya ay nanggagaling at gawa ito ng Banal na Espiritu. At ang sabi po rito sa Article 22, and I quote, sumasampalataya kami na upang makamit ang tunay na kaalaman sa dakilang hiwagang ito, pinapaningas ng Espiritu Santo sa aming mga puso ang matuwid na pananampalataya. End quote. Makikita natin dito, maliwanag, pinapaningas ng Espiritu Santo sa aming mga puso ang matuwid na pananampalataya. Now, faith is not something that we acquire or obtain by our own intellect or capacity, but comes about through the work of the Holy Spirit. Faith itself is a gift of God. Yan ang ibig sabihin po dito. Pinapakita rito na yung pananampalataya na kapagliligtas ay hindi lang basta nanggaling ito o nakuha natin o nakamit natin sa ating sariling karunungan o sa ating sariling kakayanan. Ang tunay na pananampalataya at pananampalataya na kapagliligtas ay nanggagaling sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang pananampalataya mismo ay regalo at kaloob ng Diyos. At yan po makikita natin sa unang Korinto, Kabanatang 2, talatang 40. Nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, chapter 2, verse 14. At ganito po ang sabi ni Apostle Paul. Sabi ho ng Scripture, sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians, chapter 2, verse 14. Now listen, sa verse 14. Ang sabi po rito ay ito, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kapatid, that only the person with the Spirit can accept the things of God, as the message of the gospel is foolishness to the natural person. Maliwanag na pinakikita ni Apostle Paul dito sa binasa nating passage na 1 Corinthians chapter 2, verse 14 na yung taong di nagtataglay ng Espiritu, meaning the natural man, ito yung taong nananatiling depraved, nananatiling makasalanan at hindi pa nakakaranas ng kilos at gawa ng banal na Espiritu sa kanyang buhay o wala pang tinatawag na regeneration o isang bagong kapanganakan. Ibig sabihin, ito yung taong hindi pa saved, hindi pa ligtas. Ito yung taong nananatili pa na patay spiritually. At ang sabi ng Scripture ay sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Kailanman ay hindi tatanggapin ng isang natural man o ng isang taong makasalanan na hindi kinikilos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga bagay na espiritual. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay ano? Ayaw tumanggap ng mga kaloob
mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga yon at di nila maunawaan. So very clear na meron tayong makikita rito sa isang natural man, sa isang taong makasalanan, na siya ay hindi tatanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. In other words, hindi niya tatanggapin ang patungkol sa Diyos, hindi niya tatanggapin ang salita ng Diyos. At pangalawa, makikita natin dito, para sa kanya kahangalan ang mga ito. For him or for her, it is a foolish. At hindi niya po ito maunawaan. So hanggat ng isang makasalanang tao ay hindi pa ho tumatanggap ng kaloob ng pananampalataya mula sa kilos ng Banal na Espiritu dahil na born again siya, ang taong ito ay hindi niya maiintindihan, hindi niya maunawaan ang salita ng Diyos, hindi niya tatanggapin ito, hindi niya ito bibigyan ng importansya at panahon sa kanyang buhay. At maliwanag na pinapakita nga ni Paul dito na para sa kanya kahangalan ang mga ito. Kahangalan ang mga ito. At dito pinapakita nga hindi niya tatanggapin. Ang Diyos hindi niya tatanggapin ang mga bagay na spiritual. Why? Because he or she is natural man. And being a natural man, ang tawag dito ng Biblia, spiritually dead, totally depraved, makasalanan, at taong hindi pinapanahanan ng Banal na Espiritu na sangselyo ng kaligtasan sa mga hinira. Sapagkat, ang sabi rito, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So para maunawaan ng isang tao ang patungkol sa Diyos, para maunawaan ng tao ang mga espiritual na bagay, kailangan niya, una sa lahat, pinagkalooban siya ng regeneration o pagbabago ng puso o isang bagong kapanganakan. At kapag ka nakaranas siya ng isang bagong kapanganakan o ng regeneration o ng born again experience sa kanyang buhay na work ng Banal na Espiritu, ituturo siya ng Banal na Espiritu sa natapos na ginawa ni Kristo, na siya ay kumpletong kaligtasan ng isang taong makasalanan, at makikita niya na siya ay sinner, makikita niya na siya ay karapat-dapat hatulan, at makikita niya na siya dapat ay mapahamak sa apoy ng impyerno. And the only solution sa mga bagay na ito ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So nakita natin in 1 Corinthians chapter 2 verse 14 that the person with the Spirit can accept the things of God as the message of the gospel is foolishness to the natural person. Only those who have Holy Spirit in their lives ang siyang makakaintindi, makakaunawa ng mga bagay na spiritual o mga bagay na patungkol sa Diyos. At isa sa dapat nating maintindihan na ang pananampalataya ay kaloob at regalo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu ay sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ganito po ang sabi ng Scripture o ganito ang sabi ng Word of God sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Now listen. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Dito pinakikita na ang salvation natin ay hindi galing sa ating mga gawa. Kapag pinag-usapan ang salitang gawa, even our decision or even our faith, hindi ho natin ito gawa. This is the gift of God through the Holy Spirit. Kaya ang sabi rito sa verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, because of God's grace, kita natin yan, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. So ang tanong natin ngayon dito, ano ba yung nauuna?
pananampalataya o kailangan munang ma-regenerate o ma-born again? Kadalasan sa maraming mga Christian church o sa maraming ibang mga paniniwala, kailangan daw muna na sumampalataya ka bago ka ma-born again, bago ka ma-regenerate. Alam niyo po, that teaching is inconsistent when it comes to the doctrine of salvation. Why? In the Bible, pinapakita na ang tao ay patay sa pamamagitan ng kanyang pagiging makasalanan. Man is totally depraved and man is dead in trespasses and sin in Ephesians chapter 2, verse 1. Noong una yung mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang isang taong patay, logically, kahit na ano yung marinig niyan, sabihin mo dyan, hindi niyan maririnig. Ang isang patay, kahit na magpakita ka dyan, hindi ka niyan makikita. Kahit na salatin mo yan, hindi yan makakaramdam. Kahit na paamuyin mo yan, hindi yan makakamoy. Why? Because the five senses of dead man ay wala po, hindi po niya kaya. Kaya dito pinakikita, ang sagot, kailangan muna ng tinatawag na work of the Holy Spirit sa puso ng isang tao, kailangan muna niya na ma-regenerate. The word regeneration is the work of the Holy Spirit sa puso ng tao. Kailangan muna na ang Diyos, ang banal na Espiritu, patuloy muna siyang buhayin spiritually. At kapag binuhay siya ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binuhay siya, doon pa lang niya naririnig yung gospel. Tama po ba? Doon pa lang niya nakikita yung ginawa ni Kristo sa krus. Doon niya mararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Doon niya maaamoy ang samyo ng kabanguhan ng ginawa ni Jesus sa krus. Why? Kasi meron na siyang buhay, hindi na siya patay. At ang pananampalataya, after na siya ay ma-regenerate, dahil kasama siya sa mga pinili ng Diyos Ama in Ephesians chapter 1, kasama siya sa tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, alam niyo, ang taong ito ay pagkakalooban ng pananampalataya ng banal na Espiritu upang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At doon niya mararanasan ang pagpapawalang sala ng Diyos sa kanya. Kaya sabi ni Paul, dahil sa agandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. This is the gift of God. Ang kaloob po ay hindi po pinagtrabahuhan. Ang kaloob ay hindi po hiningi pag sinaging gift sa original na kahulugan nito. Ito'y kusang loob na ibinigay ng tao ayon sa kanyang kagustuhan. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi galing sa atin ang salvation, hindi galing sa atin ang regeneration, hindi galing sa atin ang justification. Kung tayo man ay sumampalataya, kung tayo man ay nagsisi sa ating kasalanan, kung tayo man ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang nagregalo nito. Kaya ang sabi ni Paul, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So ano ibig sabihin ni Paul dito? Our faith is the gift of God and given to us by Christ. Yung pananampalataya na meron tayo, kaloob ito ng Diyos at ibinigay ito sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Yan po ang sabi ng Ephesians 1:29. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 1? Okay, so punta po tayo sa pangalawa na ating dapat tingnan sa John chapter 3 verse 5. Tingnan po natin ang John chapter 3 verse 5 para maintindihan natin na ang pananampalataya ay gawa ng banal na Espiritu. Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. At ito ay kilos at ministry ng banal na Espiritu. John chapter 3 verse 5. Ano sabi rito? John chapter 3 verse 5. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus,
Maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. So ano yung makikita natin dito? Ang isang tao na tunay na born again, ang isang tao na tunay na naipanganak sa spiritual na aspeto, ay ipinanganak ng banal na espiritu. Kaya klaro yung verse 5 Si Jesus ang nagsasalita rito at ang sabi niya ay ito, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu. So unless a man is born from water and his spirit, ano sabi ron? Ang sabi ron, hindi siya paghaharian ng Diyos. So ang tao, bago siya pagharian ng Diyos, ang tao, bago siya i-rule ng ating Panginoong Diyos, kasi ganito po yan ang tao kailangan niya talagang ma-born again. Why? Dahil ang tao nga pinanganak sa pagiging makasalanan, awit 51 verse 5, ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng iluwal. Yan ang posisyon ng tao. Romans chapter 5 verse 12. Sabi ron, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao. At sa pamamagitan niya, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 3, dahil sa likas nating kalagayan, kabilang tayo sa taong kinapuputan ng Diyos. Yan ang kalagayan ng tao. Kailangan niya na ipanganak mula sa kanyang pagiging makasalanan. At ang may kakayanan lang na gumawa upang siya ay maipanganak sa kanyang pagiging makasalanan ay wala pong iba kundi ang ikatlong persona sa isang Diyos, and He is the Holy Spirit. Kaya ang sabi ni Jesus Christ dito, maliwanag, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kapag ang Espiritu Santo ang nag-regenerate, nagbago ng puso ng tao, kapag ang Espiritu Santo ang nag-born again sa puso ng isang tao, dun lang siya magkakaroon na tinatawag na kalinawan at kaliwanagan sa kanyang katayuan sa kaligtasan. At pag naranasan niya ang kapanganakang gawa ng Espiritu Santo sa kanyang buhay, tinitiyak ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay paghaharian ng Diyos. Now, ang paghahari ng Panginoong Diyos ay nagsisimula after we experience yung regeneration o kapanganakang spiritual. Why? Sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 12 to 13, na ang Espiritu Santo ang katibayan at katunayan ng ating kaligtasan. Sinasabi ng unang Korinto kabanatang 3, talatang 16 at 17, na ang ating katawan ay templo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. So, saan nag-i-start ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay? Kapag naranasan natin ang kilos ng banal na Espiritu. Kapag naranasan natin ang regeneration, kapag naranasan natin ang born-again experience, pinawalang sala tayo ng ating Panginoong Diyos dahil tinumbikta tayo ng banal na Espiritu sa ministry ng banal na Espiritu in John chapter 17. Maliwanag din pong binanggit ni John sa John chapter 16 verse 8. Ano sabi ng John 16:8? Pagdating niya. Okay? Yung salitang niya, pagdating niya ay ang Espiritu Santo. Kasi sabi po ng verse 7 ng John 16:7 ay ganito. Ngunit dapat ninyong malaman, sabi dito, ang katotohanan, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay. Yung patnubay, malaking P, sa Greek paraklete, substitute, kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susubuin ko siya sa inyo. And He is the Holy Spirit. Pagdating niya, pagdating ng banal na Espiritu,
ay kanya patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. That is the ministry of the Holy Spirit to convict us sa ating mga kasalanan, sa ating pagiging rebelde, sa ating pagiging kaaway, sa ating pagiging hiwalay, sa ating pagiging makasalanan. Yan ang dapat nating maintindihan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid. Ang pagiging matuwid, ang pagiging righteous ay mangyayari lamang sa isang taong makasalanan kung naranasan niya ang pagiging matuwid na sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ano yung karugtong? At ang sabi, at kung ano ang kahatulan. At ano ibig sabihin ng kahatulan nito? Instead na ang hinirang na makasalanan ang hatulan sa apoy ng impyerno, hinatulan ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Kristo upang akuin niya ang lahat ng ating kasalanan. So that is the ministry of the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, sinasabi ng ating confession na nagpapakita sa atin ng malinaw na ito, sumasampalataya kami na upang makamit namin ang tunay na kaalaman sa dakilang hiwagang ito, pinagniningas ng Espiritu Santo sa aming mga puso ang matuwid na pananampalataya. So, the work of the Holy Spirit is the primary reason bakit tayo sumampalataya sa Panginoong Diyos. So, pinagniningas ng Espiritu Santo sa ating mga puso ang matuwid na pananampalataya. That's why the gift of the Holy Spirit is faith, saving faith sa ating mga buhay. Now, back in John chapter 3, verse 5, sinasabi rito, Jesus speak about being born of the Spirit. The Spirit is what produces faith. So, napakaliwanag. Sinasabi ni Jesus sa John chapter 3, verse 5, na ang isang totoo na na-born again ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang siyang nagbigay ng pananampalataya, nag-produce ng pananampalataya. So ngayon, gusto nating maintindihan sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, dito sa unang punto ng ating pag-aaral sa Sunday School, where faith comes from. Saan po ba talaga nanggaling ang pananampalataya na kapagliligtas? Ito ba ay dahil sa ating free choice, malayang pagpili? Dahil ba ito sa ating free will o malayang kalooban na pumili? Hindi ho. Yung ating free will, yung ating kalayaan na pumili, hindi siya ang naging pinakadahilan kung bakit tayo na born again. Ang katotohanan, sa banal na kasulatan, napakalinaw po, sa Belgic Confession of Faith, doon sa unang portion ng katanungan doon, may mga tanong doon, ang sabi, ang tao ba ay may kakayanan na sundin ang mga utos ng ating Panginoong Diyos? Ang sagot ay ito, oo, kaya niya. Kailan niya kaya? Noong nandun siya sa Garden of Eden. Noong nandun siya sa Garden of Eden, nagbigay ng command ang Diyos kay Adan. Nasabing ganon, di ba? Huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna iyan. Pag kinain mo yan, mamamatay ka. Sa puntong iyon, kaya niya sundin, at kaya niyang piliin ang utos ng ating Panginoong Diyos. May free will siya na kaya niyang sundin. Pero ano yung nangyari? May free will din siya na sinuway niya. Kaya yung free will ng tao, nung pagkayari siyang kinreate ng Diyos, in Genesis chapter 1, verse 26 to 27, meron siyang kakayanang sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil sa kanyang free will, malayang kalooban na binigay ng Diyos sa kanya, ang pinili niya ay ang kasalanan. Tama po ba? Pero after po, na nahulog ang tao, doon sa command ng Panginoong Diyos, in Genesis chapter 2, verse 15, 16, and 17, yung command ng Panginoong Diyos, pagdating ng chapter 3,
nahulog sa kasalanan, ang tao ho, bandage of the will na po siya. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, alipin na po siya ng kanyang sariling kalooban at sariling kalayaan. At ano ang bandage of the will sa tao? And that is the language of Martin Luther, na kung saan ay kanyang malinaw na itinuro na ang isang tao mula nang nahulog sa kasalanan si Adan, hanggat di niya nararanasan ang isang bagong kapanganakan, siya ay alipin ng kanyang sariling kalooban. Siya ay alipin ng kanyang sariling pagpapasya. At ang sariling pagpapasya na yon ay naka-incline, nakasunod, saan po? Sa kanyang sariling kagustuhan. Dahil hindi nga na-regenerate ang tao, hindi pa siya naboborn again, ano ngayon ang magiging pipiliin at didesisyonan ng tao? Mga bagay na makakagusto lang sa kanyang sarili. Kaya maliwanag na sinasabi din ng Heidelberg Catechism, magmula man nang nahulog ang tao sa kasalanan, kaya ba niyang gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos? Sabi ay hindi. Bakit po? Kasi nga, yung kanyang pinoproduce na ginagawa ay hindi ito produce ng bunga ng banal na espiritu dahil na born again siya. Nakuha niyo? Ang accepted sa Lord na ginagawa ng tao ay yung bunga ng kanyang pananampalataya at ng Espiritu Santo dahil bunga ito ng kanyang kaligtasan. Yun yung tinatanggap ng Lord. Ngayon, meron po tinatawag na turo ang Biblia na kahit nasabihin pa ng tao na napakabait ng isang taong ito, pero kung hindi siya naboborn again, sa harapan ng Panginoong Diyos, still sinner pa rin siya. Pero sa tingin ng maraming tao, napakabait niya. Tama po ba? Sa ibang theology, ang tawag dyan ay common grace. Ang Panginoon, nagpapakita siya na yung kanyang habag daw ay binibigay niya sa lahat ng tao to prevent, upang ma-prevent alin? Ang kasamaan sa mundong ito. Kaya kung makikita mo, kahit na yung tao, gumagawa siya ng mabuti, nagbibigay ito ng kaayusan sa pamilya, nagbibigay ito ng kaayusan sa lipunan, tama po yun. Pero sa spiritual na aspeto, kahit gaano siya kabait, kung hindi niya naranasan ang isang bagong kapanganakan, ang tingin pa rin sa kanya ng Diyos ay makasalanan. Ako yung punto natin dito. So kaya, pinapakita ngayon sa ating pag-aaral na ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Unless is a man is a born from Spirit, he cannot see the kingdom of God. Di niya kayang makita ang Diyos. Kaya, yung Article 22 ng ating pinag-aaralan, dito sa katanungan, where faith comes from. Saan ba nang gagaling ang pananampalataya? Maliwanag na this is the work of the Holy Spirit. This is the work of the Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Kaya, mga kapatid, maliwanag na paano ang isang tao magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Well, maliwanag ang Romans chapter 10, verse 17. Ang sabi ng Romans chapter 10, verse 17 ay ganito. Now listen, in Romans chapter 10, verse 17. Now sabi mo dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng paikinig at makakapainig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ang means o ang kasangkapan ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng totoong pananampalataya kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo, ano yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos, ano ang magiging consequence ng kanyang pagiging hiwalay sa Diyos, kailangan niyang marinig ang salita ng Diyos. Pero ano yung magiging epekto nito? Kahit na marinig niya ang salita ng Diyos sa mga taong nakakarinig nito, hanggat hindi ho kinikilos ng banal na Espiritu ang puso ng tao na yon, hindi pa rin po yan maliligtas. At isa sa pinakamaganda na tinuturo ni Apostol Pablo ay ang 2 Corinthians chapter 2. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 2 ay ito sa talatang 14. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabi nito, ngunit salamat sa Diyos
At lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating paikipag-isa sa Kanya. Tingnan niyo yung kasunod at sa pamamagitan natin ay pinapalaganap ng Diyos ang mabagong halimuya, ang pagkakilala kay Kristo. Tayo tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Verse 16. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakakamatay na alingasaw. Ngunit sa mga iniligtas, ito'y halimuya na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat sa kakayahang makaganap ng gayong gawain? Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinapangaral ang kanyang salita. Now listen. Kapag ang salita ng Diyos ay buong tapat na ipinapangaral, itinuturo, na nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo, meron siyang magiging dalawang epekto. Ang unang epekto ay mabantut na amoy o makakarinig. Now listen, ang sabi ni Paul dito ay ito, mapakaliwanag. Sa verse 15. At nalalanghap ito ng mga inililigtas at napapahamak. Kapag pinapangaral natin ang Word of God, ang ibig sabihin ng nalalanghap na amoy, o lagyan natin ng ibang rendition, naririnig ito ng lahat ng tao. Pero yung lahat na nakaririnig na yan, simple lang naman ang sinasabi, pwede itong magdala ng kaligtasan sa kanila, o pwede rin itong magdala sa kanila ng kapahamakan. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, maliwanag, na si Kristo, kapag pinangaral, itinuro, ipinreach ng may katapatan, ang epekto nito ay salvation sa lahat ng hinirang ng Diyos Ama, sa lahat ng tinubos ni Kristo, at sa lahat ng binorn again ng banal na Espiritu. Maliligtas sila. Pero kung hindi sila maliligtas, nangangahulugan yon, titigas lang po ang puso nila. Kaya, ang tanging paraan po para ang isang tao ay matawag, makonfirm na sa sila sa mga hinirang ng Diyos Ama, sa sila sa tinubos ni Kristo sa cross, ay yung pagbo-born again ng banal na Espiritu. Marami ho sa mga mananampalataya. At pag na tayong lumayo, dito na lang sa church natin. Kapag hindi kayo nagsishare ng Word of God o nagbabahagi ng salita ng Diyos, unang-una sa family ninyo, pangalawa sa mga kaibigan ninyo, pangatlo sa mga taong malalapit sa inyo, o kanino mang tao, kapag hindi kayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, I tell you the truth, hindi ho nila matatanggap. Alin? Ang salita ng Diyos na siyang pinakamensahe ng banal na Espiritu sa kanila upang maranasan nila ang isang bagong kapanganakan. So kaya, mapapansin ninyo, walang inaani na mga kaluluwa, walang mga tao na nasisave sa family ninyo o sa family natin, wala tayong nadadala kay Kristo, maligtas man o hindi, ang problema po, hindi natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos na dapat una makita sa ating buhay at dapat na ituro, ibahagi at ipangaral sa mga tao. Dahil ang tunay na ginagamit ng Espiritu Santo upang ang tao ay ma-born again, ma-regenerate, ay ang salita ng ating Panginoong Diyos na nakasentro kay Kristo. At kapag sila ay binorn again, regenerate, binago, pinanganak sa Espiritu Santo, 100% po, pagkakalooban sila ng pananampalataya ng banal na Espiritu sa kanilang buhay upang sampalatayanan nila si Kristo sa kanilang buhay. Amen po ba? So,
the answer to our question and query, where faith comes from. Hindi po ito galing sa sarili natin dahil makasalanan tayo. Hindi ito galing sa sino man tao. Hindi ito galing sa sino man tagapagturo ng salita ng Diyos. Or even hindi ito galing sa paniniwala ng church. Kundi ito ay galing sa scripture. Galing sa salita ng Diyos na pinapahayag sa loob ng church na siyang mensahe ng Banal na Espiritu sa isip, kalooban at puso ng tao na siyang pinapanampalatayanan ng isang taong makasalanan na binorn again ng Banal na Espiritu na pinagkalooban ng pananampalataya. So ulitin ko, ang pananampalataya nyo ay hindi po galing sa inyo. Regalo po yan ng Diyos sa inyo. At kung regalo yan ng Diyos sa inyo, ibig sabihin, ang salvation natin ay hindi by works, kundi ang salvation natin by grace, sola gratia, by faith, sola fide, and solos Christus, kay Christ alone. So maliwanag dapat ito sa atin. Bakit kailangan natin itong sabihin? Sa susunod na pag-aaral natin, ang pananampalataya ay hindi po emotion. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa sitwasyon. Ang pananampalataya ay nakabase sa banal na kasulatan. Kaya kahit yung emotion mo, sinasabi na hindi ito, hindi ganito, hindi roon. Emotion mo yun eh. Hindi ka pa rin po doon magtitiwala. Saan ka magtitiwala? Sa salita ng Diyos. So, yung faith natin, yung pananampalataya natin, meron siya sangkap, karunungan o kaalaman sa salita ng Diyos, at pangalawa, pagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kapag nagtiwala ka sa salita ng Diyos, dahil salita ito ng Diyos, ang pinaniniwalaan mo ang Diyos na nagbigay ng kanyang salita sa Biblia. Amen. At dito ka dapat magtiwala. So minsan meron tayong mga kaisipan na iniisip tayo, meron tayong mga nararamdaman, pero sukatin natin sila sa katotohanan ng Biblia. Amen po ba? Kasi kung emotion mo lang ang susukatin mo at sitwasyon lang ng buhay mo at yung mga nangyayari sa buhay mo ang sukatan lang, hindi ho yun ang basihan. Ang basihan ay ang Scripture at ang Word of God. So mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya. Faith itself cannot be saved. Yun yung titingnan natin susunod. Yung pananampalataya ay means lang, instrumento lang ng Lord. At yung pinaka totoong pananampalataya ay ang laman ng ating pananampalataya. Nakuha niyo yung punto? Ano pag sinabi ko lang? Dito ako magwawakas. Bumili ka ng tinatawag na ano yun, yung nilalagay sa suka na binabalot, lumpia. Diba? Maraming klase ng lumpia. Tama po ba? Kasi ang binabasihan lang natin, yung takip. Tama po ba? Pero kung merong standard ang lumpia na, halimbawa, 10 ang nakalagay na ingredients. Tapos yung kabila naman, kaparehas lang din niya, pero nakalagay lang pala ng ingredients, 2. Pag tinignan mo siya, ano ang sasabihin mo? Lumpia. Lumpiang gulay. Di ba? Yun yung nasa isipan mo. Lumpiang gulay ito na may kasamang ganito, ganon. Yun yung judgment agad natin. Pero pag binuklat natin, yung 2 na yon, doon lang natin malalaman kung sino ang totoong lumpia at yung lumpia-lumpiaan lang na hindi talaga totoong lumpia. Tama po ba? In the same way, ganun din po sa pananampalataya natin. Amen? Kailangan nating alamin ano ba ang laman ng ating pananampalataya. Kaya mahalaga po ang salitang pananampalataya. Amen? So katulad ng pasimula ko kanina, nakita na natin where faith comes from. Ang pananampalataya ay regalo ng Diyos at gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. At mabuhay po tayo sa pananampalataya natin sa Diyos, sa gawa ng banal na Espiritu na namubunga sa ating mga buhay. Let us pray.
Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, sa mga salita nyo na aming natanggap. Dalangin ko po na ang mga salita nyo pong ito na aming natanggap, narinig, na pag-aralan, ay hindi lamang po basta narinig namin, kundi nawa po ang salita nyo pong ito ay panampalatayanan at pagtiwalaan namin sa aming mga buhay. Salamat sa regalo ng pananampalatayang nagmumula sa inyo. Sino kami para bigyan nyo ng pananampalataya kay Kristo? Sino kami para mamuhay sa pananampalataya kay Kristo? At sino kami upang makaranas ng isang bagong kapanganakan na gawa ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kumpletong ginawa ni Kristo? Ang totoo, karapat-dapat sana kaming maparusahan sa apoy ng impyerno. Pero Lord, dahil sa inyong mabiyayang paghirap, dahil sa inyong mabiyayang pagkakaloob ng aming mga sarili sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo, 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang Banal na Espiritu, in the right time, nang ang gospel ni Jesus ay narinig namin, pinagkalooban niya kami ng pananampalataya kay Kristo. At dahil sa pananampalataya kay Kristo iyon, ibinilang nyo ang complete works ni Jesus sa aming mga buhay. At napawalang sala kami. At dahil doon, inari nyo kaming anak. At inaari nyo na mayroong pag-asa at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pinagpapasalamat namin ang salvation na mayroon kami. Mamuhay po nawa kami sa pananampalataya kay Kristo at hindi sa mga bagay na nakikita lamang. Salamat po, pagpalain niyo po ang salita niyong ito sa buhay ng bawat isa. This is our prayer to you, our God the Father, in the mighty name of Jesus Christ.